Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako po si Lisa, kasalukuyang 39 anyos at dating naninirahan sa bayan ng Capiz. Ang kwento pong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay naganap mula noong ako po ay 8 taong gulang pa lamang. Ang tatay ko po ay isang security guard sa isang mall at ang nanay ko naman ay butihing housewife lamang. Sa kadahilanang natatanging anak lamang po ako noon ni nanay at tatay sapagkat hindi pa ipinagdadalang tao noon ng aking ina ang bunso kong kapatid, nasasabik ako laging kumilala ng mga bagong kalaro. Subalit, nagkakaroon lamang po ako ng pagkakataong makipaglaro sa aking mga kaibigan kapag nasa eskwelahan ako. Pag-uwi ko ng bahay, malulungkot na naman ako kasi hindi ako pinapayagan ng aking mga magulang na lumabas at kitain ang mga kaibigan kong nakatira malayo sa amin. Wala naman po akong ibang maanyaya noon na maglaro dahil wala naman ang naninirahan sa bahay na tapat lang namin. Tapos yung mga sumunod na bahay, ang mga batang nakatira doon ay hindi ko naman kaedad kaya't hindi ko nakakasundo. Tanging mga kaklase ko lamang po talaga ang mga kaibigan ko noon at minalas pang malalayo ang mga bahay nila sa amin. Hanggang sa isang Sabado, habang nanonood ako ng cartoons sa telebisyon sa sala, samantalang si nanay naman ay nagluluto para sa aming pananghalian, napasilip ako sa bintana nang marinig ko ang pagharurot ng isang sasakyan. Huminto po, Kuya Bari, ang sasakyan sa harapan noong bahay na nasa tapat lang namin. Nasilayan ko ang pagbaba ng isang babae at lalaki na siguro'y mga nasa 40 po ang edad nito at ang tingin ko'y mag-asawa sila kasama ang isang batang babae. Ang mag-asawa'y mayroong bitbit na tig-isang maleta. Pagkatapos, binuksan nila iyong tarangkahan ng bahay gamit ang susi at saka pumasok. Habang abala ako sa pagmamasid doon sa tatlo, napabalikwas ako ng isang palad ang maramdaman kong humaplos sa aking balikat. Nang lumingon ako sa aking likuran, nadiskubre ko pong si nanay lang pala. May hawak pa nga itong syanse. Napakahilig niya kasi akong takutin. Ay talagang tawang-tawa si nanay nang makita ang aking reaksyon. Nagulat na gulat. Ako naman po ay nakakunot ang mga noo at ipinag-krus ang mga braso sa dibdib bilang senyales na naiinis ako sa ginawa ni nanay. Nang sumagi ang mga tingin ni nanay sa may bintana, nakuha ang kanyang atensyon noong kotseng nakaparke sa labas. Tinanong niya ako kung sino ang nagmamay-ari ng sasakyan at ikinuwento ko naman po ang pagbaba mula roon noong babae at lalaki na sa pakiwari ko po'y mag-asawa kasama ang isang batang babae na hinala ko'y anak nila. Mga bagong lipat siguro. Wika ni nanay nang marinig ang sagot ko. Malaki po iyong bahay, Kuya Bari, na nasa tapat namin. Malawak ito at mayroong 2 palapag. 3 taon na rin mula noon nang inabandona ito noong ginang na dating nagmamay-ari. Sinuwerte ito at nakapag-asawa ng isang AFAM o isang foreigner na kasalukuyan ay naninirahan na sa Amerika kasama ang puting asawa at kanilang mga anak. Maayos naman siguro ang buhay niya roon kaya't napagdesisyonan nitong ibenta na lamang ang kanyang bahay. Binaling ko na lamang muli ang atensyon ko sa panonood ng telebisyon at bumalik na si nanay sa kanyang pagluluto. Nang sumapit ang paglubog ng araw, habang ginagawa ko ang aking takdang aralin sa aking silid, isang malakas na sitsit ang aking narinig. Nakabukas kasi ang bintana ng kwarto ko noon upang sumagap ng sariwang hangin kaya't nang tumingin ako sa labas, nakita ko ang isang batang babaeng nakasilip din sa bintana ng kanyang silid sa ikalawang palapag ng bahay nila. Siya yung batang nakita ko kanina
Wari ko'y magkaedad lamang kaming dalawa. Naroroon ang pagkagalak sa aking damdamin sapagkat sa isip-isip ko po'y may bago na akong kalaro na kapitbahay lang namin. Ikinaway ko naman po ang aking kamay habang nakangiti. Ginantihan din naman ako ng isang malaking ngiti noong bata. Pakiramdam ko po'y magiging malapit kami sa isa't isa. Maya-maya pa, kumatok si tatay sa pintuan ng aking silid upang ipaalam na tapos nang magluto si nanay para sa aming hapunan. Kaya't dali-dali naman akong lumabas ng aking kwarto upang kumain kasalo silang dalawa. Noong sumunod na araw ng Lunes, gumising po ako ng maaga upang hindi ako mahuli sa eskwelahan. Nagbabaka sakali akong masisilayan kung muli iyong bata bago ako pumasok, pero hindi ito nagpakita sa akin. Nang matapos ang aming klase at makauwi sa amin, agad naman akong pumanhik sa aking kwarto upang magpahinga na. Habang nagpapalit ako ng aking pambahay na damit, narinig kong muli ang pamilyar na mga pagsitsit. Nang tumanaw ako sa bintana, nakita ko pong muli ang batang babaeng nakasilip din sa bintana ng kanyang silid. Katulad noong una naming engkwentro sa isa't isa'y, iwinagayway nito ang kanyang laruang manika. Pagkatapos magpalit ng damit, agad akong bumaba ng hagdanan at hindi na nag-abala pang magpaalam kay nanay na noong mga sandaling iyon ay abalang magluto naman ng merienda. Katapat lamang iyon ng aming bahay, kaya't sabi ko sa sarili ko'y hindi na kailangan pang magpaalam. Noong naroon na ako sa harapan ng kanilang tarangkahan, pinindot ko ang doorbell at ilang sandali lamang ang lumipas, lumabas ang ginang na wari ko'y siya ang nanay noong bata. Malamya itong nagtanong patungkol sa aking sadya at malugod naman akong nagpakilala bilang anak ng may-ari ng bahay na nasa tapat nila at sinabing nais ko sanang makipaglaro po sa kanyang anak. Napangiti naman ito at pinapasok ako sa bahay nila at nag-alok pa nga ng merienda matapos tawagin ang kanyang anak na bumaba mula sa itaas. Tumango-tango naman ako sa babae at nagsabi siyang tutungo muna siya sa kusina upang magluto ng pancake. Ilang sandali pa'y bumaba na ang batang babae sa hagdanan, bit-bit ang manikang laruan. Nakangiti po ito, Kuya Bari, at agad akong inanyayahan sa kanyang silid upang maglaro. Puno ng iba't ibang uri ng mga laruan ang kanyang silid. Nagpakilala nga po pala siya bilang si Sandra. Ang kanyang ama raw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, kaya't kasalukuyang wala ito sa kanilang bahay. Tinanong ko siya kung nag-aaral pa siya at ang sabi niya ay sa susunod na taon na lang daw siya mag-aaral dahil magiging komplikado raw kung mag-e-enroll siyang muli sa bagong paaralan, gayong nasa kalagitnaan na ng semestre. Maya-maya pa'y kumatok mula sa pintuan ang kanyang ina upang ibigay ang niluto nitong mga pancake. Pagkatapos ay pinagpatuloy na namin ni Sandra ang aming paglalaro. Makalipas lamang ang 10 minuto, narinig namin ni Sandra ang pagtunog ng doorbell mula sa labas. Sumilip naman kami mula sa bintana ng kanyang silid upang alamin kung sino nga ang nasa likod noon. Nang sumilip ako'y nakita ko si nanay sa labas ng gate habang ang ina naman ni Sandra ay naglalakad patungo sa direksyon nito. Bukas ang pag-aalala sa mukha ni nanay. Alam ko ang sadya niya sa pagpunta sa bahay ni Sandra ay malamang na malamang po ay hinahanap niya ako. Kung kaya't nagpaalam na po ako kay Sandra noon na bababa na ako ng kanyang silid dahil tiyak na mapapagalitan ako ni nanay. Tumango naman ito sa akin. Nang makauwi na ako kasama si nanay, hindi nga ako nagkamaling pagagalitan ako nito. Ang paliwanag naman daw noong nanay ni Sandra na nagpakilala sa kanyang bilang Helen, ang akala daw niya
ay alam ng mga magulang ko ang pagpunta ko roon sa bahay nila. Ang paliwanag ko naman, Inay, yan lang naman po sa tapat yung bahay nila kaya hindi na po ako nagpaalam sa inyo. Ay, mas lalo pong nag-init ang ulo sa akin ni nanay at sinabing kahit pa sa tapat lang iyon ng bahay namin, dapat daw matuto pa rin akong magpaalam sa kanya. Hindi na ako nakakibo. Pagkatapos humingi naman ako ng tawad. Magmula noon, natuto na akong magpaalam kay nanay at sa kabutihang palad naman. Hindi naman po nahirapang bumuo ng tiwala si nanay roon sa aming kapitbahay dahil kinalaunan ay naging malapit na magkaibigan sila ni Aling Helen. Palagi itong nagdadala ng ulam sa amin. Yun nga lang, hindi pa sila nagkakakilala ni tatay dahil madaling araw pa lamang ay umaalis na ang aking ama para magtrabaho. Katulad din ng tatay ni Sandra na laging maagang pumapasok sa kumpanya. Isang araw, habang nilalaro namin ni Sandra ang aming mga manika sa kanyang silid, naisipan naming magtagu-taguan. Nang mga sandaling iyon, natutulog pa si Aling Helen sa kanyang kwarto. Nagbato-batupik pa nga kami ni Sandra upang magdesisyon kung sino ang magiging taya. At ang saya-saya ko dahil siya'y papel at ako naman ay gunting. At pagkatapos nun, idinikit na ni Sandra ang kanyang magkapatong na mga braso sa pader at isinandal doon ang kanyang noo habang ito'y nagbibilang. Dali-dali akong lumabas ng kwarto niya at bumaba ng hagdan upang maghanap ng mapagtataguan. Nagpaikot-ikot po ako sa bahay hanggang sa pumukaw ng aking atensyon ang isang pintuan mula sa ikaunang palapag. Naririnig ko na ang mga yabag ng paa ni Sandra na pababa ng hagdan. Kaya't nataranta akong binuksan ang pinto at pumasok sa loob saka ko ito isinara. Napakadilim sa loob. Naroroon ang takot sa puso ko pero mas nag-alala ako na mahuli ni Sandra dahil ayaw kong matalo sa laro. Kinapaka pa ko po ang paligid upang hanapin ang switch ng ilaw pero wala po akong mahanap. Hanggang sa napabalikwas ako nang biglang sumindi ang 5 itim na kandilang nakalagay sa mesa. Dahil dito, lumiwanag ang paligid. Naging malinaw sa aking mga mata ang hitsura ng loob ng silid na iyon. Sa parehong mesa kung saan naroon ang mga kandilay, napansin ko ang isang maliit na manikang kung susukatin ang laki ay papantay lamang sa normal na laki ng kamao ng isang tao. Nakatusok dito ang isang karayom. Sa kabila ng pagtatakay, hindi ko sinubukang itong hawakan. Naisip kong lumang manika lamang iyon ni Sandra at ito'y nakakatakot ang hitsura. Narinig ko na ang mga pagtawag ni Sandra sa pangalan ko kaya't nanatili ako sa loob ng silid at hindi lumikha ng kahit anumang ingay. Hanggang sa narinig ko ang marahang paghakbang ng mga paa patungo sa silid na iyon. Napasinghal ako't natapi ko ang aking noo. Sa isip-isip ko'y talo na ako sa laro dahil hinala kong si Sandra iyon. Tapos ay bahagyang may bumukas ng pintuan. Napako ako sa aking kinatatayuan at hindi na nag-abala pang pigilin ito. Umaasa akong si Sandra ang tatambad sa aking paningin nang ang sumalubong sa aking mga mata ay ang seryosong buka ni Aling Helen. Nang makita ako nito'y gumuhit ang pagkagulat sa mga mata nito. Nakalimutan ko palang isara. Singhal nito sa sarili at saka ako inutusang lumabas ng kwartong iyon. Agad naman akong humingi ng paumanhin dahil sa basta-bastang pagpasok sa silid na iyon. Hindi kumibo si Aling Helen at nagpatuloy lamang ako sa paglalakad. Nakasalubong ko si Sandra kaya't noong pangalawang beses na naglaro kami, ako naman ang taya. Magmula po noon,
hindi na maalis-alis sa isipan ko ang aking natuklasan doon sa isang silid sa bahay ni Sandra, kasabay ng himalang bigla ang pagsindi noong mga kandila. Pilit ko naman itong binabaliwala, pero magmula po noong matagpuan ako ni Aling Helen doon sa loob ng silid na iyon, naging malamig na ang pakikitungo niya sa akin. Naikwento ko naman kay Sandra ang tungkol doon sa lumang manika, pero ang sabi niya ay wala siyang naging manikang kasing laki lamang ng kamao. Lumipas ang isang linggo. Hindi ako nakabisita kay Sandra sa bahay nila upang makipaglaro dahil nilagnat si tatay at kailangan ko siyang alagaan. Mas napapabilis kasi ang paggaling ni tatay kapag nasa tabi daw niya ako. Naghahanda naman ng pananghalian si nanay at kami naman ni tatay ay magkatabing nanonood ng telebisyon nang may kumatok sa pintuan. Tumayo kaagad ako upang pagbuksan ng pintuan at tumambad sina Sandra at ang nanay nitong si Aling Helen habang may daladalang mangkok na may laman na sinigang na baboy. Nakangiti ito at tila ba bumalik kuyabari na ang dating pakikitungo sa akin. Itinanong niya kung nasaan si nanay, sabay abot ng ulam. Tugon ko naman sa kanya'y naroon po si nanay sa kusina at nagluluto po siya. Matapos magpasalamat sa sinigang na ibinigay nila'y pinatuloy ko sila ni Sandra sa loob ng aming bahay. Nagtanong din sa akin ang aking kalaro kung bakit hindi ako bumisita sa bahay niya. Sagot ko naman, kailangan kong alagaan si tatay dahil may sakit ito. Noong makapasok na nga ang mag-ina ko Yobari, ipinagtaka ko sa aking isipan ang biglaang pagbabago sa timpla ng mukha ni Aling Helen nang masilayan kong bumaling ang mga tingin nito kay tatay. Iyon nga pala ang unang beses na nagkita silang dalawa dahil noon nga lamang ito naabutan sa bahay. Nang lumingon naman ako kay tatay, parehong reaksyon din ang ibinato nito. Inilapag ko ang bangkok sa mesa at tinawag naman si nanay. Umalis si tatay sa dati nitong pwesto at dire-diretsyong naglakad patungong kwarto. Ni hindi man lang ito nagbitaw ng salita nang makita ang mag-ina. Ipinagtaka ko ang kakaibang pakikitungo ni tatay kay Aling Helen. Hindi naman ganoon si tatay sa ibang estranghero. Kinagabihan, habang nagsasalo-salo kami ni nanay at tatay sa hapunan, naitanong ni tatay kung sila Aling Helen ba yung bagong nagmamay-ari ng katapat na bahay namin. Sinagot naman namin ito ni nanay at tumango-tango si tatay. Nagsunod-sunod pa ang mga pambihirang kaganapan nang biglang sinumpong ng kakaibang sakit si nanay. Nagsusuka ito ng dugo, pagkatapos ay hindi na rin makalakad ng maayos. Dahil panahong 90s pa po noon, hindi pa uso noon ang pagpapadoktor agad, bagkus ay nagtawag si tatay ng albularyo. Ang sabi ng albularyo ay malakas umano ang pakiramdam niyang nakulam daw si nanay. Pinakuluan nito ang daladala niyang halamang gamot at pinainom ito kay nanay. Unti-unting gumaan naman ang pakiramdam ni nanay. Talagang mabisa umano ang halamang gamot dahil dinasalan ito ng orasyon ng albularyo. Dagdag pa ng matanda, buti na lamang daw ay tinawag siya kaagad ni tatay dahil kung hindi daw ay mauubusan na ng dugo si nanay na magre-resulta sa pagpanaw nito. Meron ba kayong ideya kung sino ang nangulam sa asawa ko? Usisa ni tatay. Hindi ko po alam noon ang ibig sabihin ng kulam, kaya tahimik lamang ako nakikinig sa usapan ni tatay at ng matandang albularyo. Nararamdaman kong nasa paligid lamang siya, iho. Malakas ang pang-amoy ko sa presensya ng mga mangkukulam. Tugon naman ng albularyo kay Itay. Napatango-tango si tatay na tila ba mayroon na siyang ideya
kung sino ang nasa likod ng pangkukulam kay nanay. Bago magpaalam, binigyan ng albularyo si tatay ng anting-anting laban umano sa mangkukulam. Magmula noon, palagi na akong pinapaalalahanan ni tatay na wag nang lalabas ng bahay, liban na lamang kung papasok daw ako sa eskwelahan. Maski ang pakikipaglaro kay Sandra ay hindi niya rin sinang-ayunan na. Nais lamang daw ni tatay na ako'y proteksyonan dahil ayaw niyang matulad ako sa sinapit ni nanay na muntikan nang mapunta sa bingit ng kamatayan. Ngunit kagaya ng tipikal na mga batang matitigas ang ulo, hindi ko po sinunod si tatay dahil sa kagustuhan kong makipaglaro pa rin kay Sandra. Hindi na rin kasi ito bumibisita pa sa bahay kasama si Aling Helen magmula noong maganap ang pangkukulam kay nanay. Palihim akong tumakas sa gabi kapag natitiyak kong mahimbing nang natutulog si nanay at tatay. Tapos inaakyat ko ang bakod ng bahay ni Sandra dahil hindi naman ito gaano kataasan. Bababa din naman si Sandra sa unang palapag upang pagbuksan ako ng pintuan at magsisinungaling ako kay Aling Helen na mayroon akong permiso na sa aking mga magulang na bumisita sa bahay nila. Minsay na itanong ni Aling Helen kung kumusta na daw ang kalagayan ni nanay. Nagulat ako sa kanyang tanong at napaisip din kung papaanong nalaman niya ang tungkol dito. Gayong hindi naman namin na ikwento kahit kanino ang nangyaring iyon kay nanay bukod kasi sa amin ni tatay. Ang albularyong tumulong lamang ang nakakaalam. Ganun pa man po, tumugon naman akong nasa maayos na kalagayan ang aking ina. Napatango-tango naman si Aling Helen. Bago nga pala ako magpaalam, may iniabot na sulat si Aling Helen. Nakasilid ito sa isang puting sobre. Ang bilin niya'y ibigay ko raw ito kay tatay at wag ko raw itong bubuksan. Tumugon naman po akong makakaasa siyang makakarating ang sulat kay tatay sa kabila ng kuryosidad ko sa kung anumang nilalaman ng sulat na iyon. Nagpasalamat si Aling Helen. Pagkatapos, umuwi na ako sa bahay sa pamamagitan ng palihim na pagbalik sa aking silid. Naisin ko mang pong sundin ang ipinagbilin sa akin ni Aling Helen. Hindi ko naman alam kung papaano ko maiaabot ang sulat kay tatay sapagkat nangako nga ako ritong hindi na ako makikipagkita sa mag-ina. Kaya't napagpasyahan ko pong wag na lamang ibigay ang sulat kay tatay. At upang kumpirmahin na rin kung tunay nga bang napakahalaga ng nilalaman nito, naisip ko pong buksan ang sobre at basahin ang sulat. Sadyang napakatigas po talaga ng ulo ko noong bata pa po ako, Kuya Bari. Bagamat 8 taong gulang pa lamang po ako noon, magaling na akong magbasa. Kaya't hindi ako nahirapang unawain ang bawat letrang nakasulat sa papel. Hindi ko naman po matandaan ang kabuuang nilalaman ng sulat. Basta't ang sariwa lamang sa aking alaala ay ang pagkatuklas ko sa katotohanang dati palang magkarelasyon sina tatay at Aling Helen. Iyon ang nakasaad sa sulat na iyon. Ang sabi pa nga ni Aling Helen sa sulat, sinadya niyang manirahan sa tapat lamang ng bahay namin upang mapalapit kay tatay. Humingi rin po ito ng tawad kung nooy ipinagpalit niya si tatay sa kasalukuyan niyang asawa dahil sa mas marangya ang buhay nito. Ngunit ang mas gumulantang po sa akin ay ang pagsiwalat nitong si Sandra ay anak niya kay tatay at hindi roon sa bago niyang kinakasama. At handa raw siyang burahin sa mundo ang asawa niya, pati na rin si nanay, upang magsama-sama lamang daw kami bilang isang pamilya. Handa daw niyang gawin ang lahat sa pamamagitan ng kanyang itim na kapangyarihan. Nagulat ako, Kuya Bari, sa aking natuklasan, lalong-lalo na nang madiskubre kong magkapatid kami ni Sandra sa ama.
Hindi ko man po noon lubos na maunawaan ang ipinapahiwatig niya sa sinasabi niyang itim na kapangyarihan. Natitiyak ko pong may binabalak na masama itong si Aling Helen. Saksi ako sa kung gaano kamahal ni tatay si nanay at batid kong hinding-hindi siya papayag sa binabalak ni Aling Helen. Noon ko pa lamang po nalaman ang tunay na katauhan ng ginang. Dagdag pa niya sa sulat, kapag hindi pa umano nagpahayag ng pagsang-ayon si tatay hanggang sa ikaunang Lunes sa buwan ng Nobyembre, ilalaan niya ang kanyang buong lakas laban sa kung sino mang kukontra sa sinasabi niyang itim na kapangyarihan. Binaliwala ko na po ang posibilidad na pagagalitan ako ni tatay dahil sa pagsuway ko sa utos nito at kinabukasan din. Palihim na ibinigay ko rito ang sulat upang hindi malaman ni nanay sapagkat batid kong hindi pa iyon ang tamang oras upang ipaalam dito ang mga nakakagimbal na revelasyon. Ganun na nga lamang po ang pagkabigla ni tatay, lalong-lalo na nang malaman nitong anak niya si Sandra. Tinanong ko si tatay kung ano ang balak niya. Umiling-iling lamang siya. Ang sabi niya'y hindi pa daw niya alam. Hanggang sa dumating na nga po ang unang Lunes ng Nobyembre. Sa kalagitnaan ng kabilugan ng buwan, tinangay ng malakas na ihip ng hangin ang mga dahon ng punong manggang nakatanim sa aming bakuran. Naglipa na rin ang lupon ng mga ibong bigla na lamang nagsulputan. Binalot ng mga huni nila ang paligid. Mula naman sa kabilang silid, narinig ko ang pagsigaw ni tatay habang tinatawag ang pangalan ni nanay. Dali-dali po akong lumabas ng aking kwarto upang suriin kung anong nangyari. Nadatnan ko si nanay na naghihingalo habang mulit-muling sumusuka ng dugo. Hindi matigil ang pagtagas ng malagkit na pulang likido mula sa kanyang bibig. Natatarantang nagbilin sa akin si tatay na bantayan ko raw si nanay dahil pupuntahan niya umano ang parehong albularyong gumamot noon kay nanay. Ilang minuto pa'y dumating na ang albularyo. Malakas pa rin ang ihip ng hangin na animoy may paparating na bagyo at umaalingaw-ngaw pa rin ang huni ng mga ibon. Katulad ng dati, pinakuluan ng albularyo ang halamang gamot at ito'y ipinainom kay nanay. Subalit, hindi pa rin natitigil ang pagsusuka ni nanay ng dugo, hindi katulad ng dati. Tinupad nga ni Aling Helen ang sinabi niyang ilalaan niya ang kanyang buong lakas upang parusahan ang sinumang kukontra sa kanya. Binuklat ng albularyo ang daladala niyang bunting aklat at mula roon, binasa niya ang isang orasyon sa salitang Latin habang hawak-hawak niya sa kanang kamay ang isang kwintas na may bilugang palawit na kung saan ay nakaukit ang isang imahe ng mata. Lalong lumakas po ang pag-ihip ng hangin habang si nanay naman ay nagsimula ng mamutla ang balat dahil napakarami ng dugong lumabas sa kanyang katawan. Mababakas naman ang labis na pag-aalala sa mukha ni tatay habang nilalabanan naman ng albularyo ang parusang sumpa ng mangkukulam na si Aling Helen. Hindi tumigil ang albularyo sa pagdarasal ng orasyon sa kanyang anting-anting, kasabay ng pagtama ng malakas na ihip ng hangin at umalingaw-ngaw na huni ng mga naglilipanang ibon. Lumipas ang ilang minuto. Unti-unting bumagal ang ihip ng hangin. Nang sumilip din ako sa bintanay, nagsiliparan palayo ang mga ibon. Natigil sa pagsusuka ng dugo si nanay. Tumigil na rin sa pag-uorasyon ang albularyo at napabuntong hininga. Pinainom niyang muli si nanay ng pinakuluang halamang gamot at doon ay unti-unting gumaan ang pakiramdam naman ni nanay. Ganun pa man,
Hindi pa rin kami nagpakampante sapagkat malaking halaga rin ng dugo ang nawala sa kanya. Ang sabi ng albularyo'y ang paglaho ng mga ibon at ang pagtigil ng malakas na ihip ng hangin ay senyales na nagwagi siya laban sa itim na mahika at ang bunga nito'y babalik sa mangkukulam ang sumpa. Nais kong kumpirmahin ang kalagayan ni Sandra, kaya't habang abala si na tatay na alalayan si nanay, palihim akong umalis at tinungo ang katapat naming bahay. Makailang ulit akong kumatok sa pintuan habang tinatawag si Sandra. Sa kabutihang palad naman, agad naman ako nitong pinagbuksan. Tumambad sa akin ang mukha nitong umiiyak. Nadatnan ko ang tatay niya o ang kinalakihan niyang ama na nakahandusay sa sahig habang walang malay. Napabuntong hininga na lamang ako nang makumpirmang buhay pa ito. Sa isang bukas na silid naman ay pumukaw sa aking atensyon ang isang babaeng nakahandusay rin sa sahig. Nilapitan ko ito't nadiskubring si Aling Helen nito. Hawak-hawak ang manika. Pinalilibutan din ng mga patay-sinding kandila ang silid. Namumutla ang katawan ni Aling Helen. Natuklasan kong patay na ang ginang. Mukhang tama nga ang sinabi ng albularyong bumalik kay Aling Helen ang kulam. Agad kong tinawag ang albularyo mula sa bahay namin upang gamutin ang asawa ni Aling Helen. Sa kabutihang palad, naagapan naman ito. Nang magwakas ang kasamaang hatid ni Aling Helen, ibinunyag ni tatay ang lahat kay nanay. Sa kabila ng matinding pagkadismaya, hindi rin naglaon ay tinanggap ni nanay ang lahat. Itinuring niya pa ring tunay na anak si Sandra. Gayunpaman, sa kabila ng katotohanang si tatay ang totoong ama ni Sandra, mas pinili ng batang babaeng manatili sa poder ng kinalakihan niyang ama. Sumang-ayon naman si tatay na makihati sa responsibilidad sa bata dahil ganoon na rin lamang ang pagmamahal ng lalaki sa batang tinuring niyang tunay niyang anak. Hanggang sa aking pagtanda, Kuya Bari, hindi ko na nakita pa ang aking kapatid na si Sandra. Hangad ko na lamang ay nagkaroon siya ng magandang buhay. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwentong hinding-hindi ko na malilimutan. Sana po'y maitampok niyo rin po ito sa inyong channel. More power po and God bless po sa lahat ng nakinig ngayon. Lubos na gumagalang, Lisa. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. At magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Liza. Nakatira po dito sa Negros.
Nais ko pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking inang si Nanay Betty noong minsang dumalaw sila sa isang lamay ng yumaong lola ng aking ama. Dekada 80 ito nangyari at itong mga panahong ito ay kasalukuyang 5 buwang buntis ang aking ina sa magiging panganay ko sanang kapatid. Ayon sa kwento ng aking ina, Kuya Bari, nagpadala umano ng telegrama ang mga magulang ng aking ama at ibinalita ng mga itong pumanaw na ang lola ng aking ama na si Lola Besing. Noong natanggap naman ng aking mga magulang ang telegrama, ay walang pagdadalawang isip na bumiyahe sila kaagad papunta sa probinsya ng aking ama sa Leyte upang makadalo sila sa lamay ng yumaong si Lola Besing. Pagkarating nila sa baryo ay naglakad pa sila ng mahigit 20 minutos bago nakarating sa bahay ng mga magulang ng aking ama. Pagkarating nga po nila ay hindi na napigilan ng aking ama ang umiyak doon sa harapan ng kabaong ni Lola Besing. Ayon po sa aking ina, halos maglupasay daw sa kaiiyak ang aking ama ng mga sandaling iyon dahil sa pagkawala ni Lola Besing. Noong makapasok naman ang aking ina sa loob ng bahay, ay may napansin daw siyang isang matandang lalaki na nakatayo sa labas ng bahay at matalim na tumititig sa kanya. Tapos po ay tumingin rin ang matanda sa kanyang tiyan bago pa ilalim na tumitig ulit sa kanya. Bahagyang nakaramdam ng kaba ang aking ina kung kaya mabilis niyang iniiwas ang kanyang paningin sa matanda at ibinaling na lamang sa iba. Saka napahawak sa maumbok niyang tiyan. "Oh, ayos ka lang ba, iha? Halika doon tayo sa kusina para makakain ka na." Paanyaya sa kanya ng tiyahin ng aking ama na si Tia Nora. Opo tiya, ayos lang po ako." Nakangiting tugon ng aking ina. Agad naman daw siyang hinainan ng pagkain ni Tia Nora at noong makaupo na siya sa hapagkainan at pagkatapos ay sinabayan rin siya nitong kumain at nakipagkwentuhan. "O, kamusta ba ang biyahe niyo? Napagod ka ba?" Nakangiting tanong ng tiyahin ng aking ama. Maya-maya pa ay nakita ng aking ina na pumasok sa kusina ang matandang lalaking matalim na nakatitig sa kanya kanina. Noong makita naman iyon ni Tia Nora, ay agad na ipinakilala ito sa kanya. At doon nga ay nawala ang kabang nararamdaman ng aking ina dahil napag-alaman niyang asawa pala iyon ni Tia Nora. Kaagad namang tumayo ang aking ina at ngumiti siya sa matanda't nagmano bago bumalik muli sa kanyang pagkakaupo at ipinagpatuloy ang pagkain. Gumanti naman ng ngiti ang matanda sa kanya, sabay tanong ng, "Ilang buwan na yung nasa tiyan mo, iha?" Nagulat naman siya ng panandalian at napatingin kay Tia Nora bago siya sumagot. 5 buwan na ho, Tio Lucas," sagot niya sa matanda. Ganun ba? Mukhang napakalusog ng sanggol na nasa sinapupunan mo, iha. Ingatan mo yan. Alam mo na baka bigla na lang mawala sa iyo yan. Wika ng matanda na tila ba may kakaiba itong ipinahihiwatig. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ng aking ina at napatingin siya kay Tia Nora
na noong mga sandaling iyon ay nakatitig ito ng masama sa kanyang asawa. Agad namang nagpaalam ang matanda kay Tia Nora bago tiningnan ulit ng kakaiba ang aking ina. O sige, iha, kumain ka na lang dyan. Huwag mo na lang pansinin yung tiyuhin mo. Ganun lang talaga yung magsalita, masyadong mapagbiro. Nangangata na saad sa kanya ni Tia Nora. Sige po tiya, kumain na rin po kayo. Tugon niya. Kinakabahan man ay pinilit na lang ngumiti ng aking ina upang hindi mahalata ng tiyahin ng aking ama na kinakabahan siya sa tinuran ng matandang si Tio Lucas. Noong sumapit na ang gabi ay dumarami na ang mga nakikilamay. Kaya tumulong na rin ang aking ina sa pagtimpla ng kape at binigay sa mga nakikiramay. O langga, ayos ka lang ba dito? Tanong ng aking ama sa kanya. Ngumiti naman ang aking ina at sinabing medyo napapagod na raw siya dahil magmula nang dumating sila ay hindi pa siya nakakatulog. Ganun ba? Sige, itigil mo muna yung ginagawa mo at magpahinga ka muna sa kwarto. Wika ng aking ama. Sinamahan ng aking ama ang aking ina papuntang kwarto para makapagpahinga sandali. Kung hindi niyo po na itatanong Kuya Bari, yung bahay po ng mga magulang ng aking ama ay gawa lamang sa kawayan ang dingding at sahig. Mayroon din itong silong kung saan ay nandoon ang mga alagang pato at mga manok nila. Anya pa ng aking ina, ilang minuto na raw silang nakahiga noong bigla niyang nararamdamang sumasakit ang kanyang tagiliran. Kaya napapangiwi siya at umayos ng pwesto. Dahil sa pag-aakalang simpleng sakit lang iyon. Kaya hinayaan na lang niya muna at baka napapagod lang kako sa kakalakad. Maya-maya pa ay nakaramdam na ng pananakit ng puson ang aking ina. Kaya kaagad siyang napahawak sa aking ama at sinabi dito na masakit ang kanyang puson. Kaagad namang tumayo ang ama ko at nanghingi ng langis sa kanyang ina na si Nanay Linda. Pagkabalik ng aking ama sa kwarto ay nilagyan nito ng langis ang kanyang tiyan. Lumapit naman si Nanay Linda sa kanila at dinalhan siya ng mainit na tubig na may luyang kaunti. Dahil baka raw nahanginan ang kanyang tiyan. Anak, inumin mo ito para mawala ang pananakit ng tiyan mo. Wika ni Nanay Linda sa kanya. Opo nay. Maraming salamat po. Tugon ng aking ina. Pagkainom niya ay medyo kumalma naman ang kanyang pakiramdam. Kaya bumalik na si Nanay Linda sa labas ng bahay upang asikasuhin ang mga taong nakikiramay. Ilang sandali pa ang nakalipas ay bigla na lang humilab sa sakit ang tiyan ng aking ina, kung kaya natataranta na ang aking ama hanggang sa hindi inaasahang pangyayari. Ang buong akala ng aking ina ay naihi lamang siya sa kanyang duster. Kaya agaran niyang kinapa ang ibabang bahagi na nabasa. At noong tingnan niya na ang kanyang kamay ay doon na siya nagulantang at napasigaw ng malakas ang aking ina sa kadahilanang nakita niyang nagkulay pula ang kanyang kamay na ang ibig sabihin lang ay hindi tubig ang lumalabas sa kanya kung hindi dugo. Nataranta namang tumayo ang aking ama't tinawag si Nanay Linda at maluha-luha na sa kaba. Ilang saglit pa ay pumasok na sa loob ng kwarto si Nanay Linda.
O ano nangyari dito? Natatarangtang tanong ni Nanay Linda. Nay, yung asawa ko ho dinudugo. Mangiyak-ngiyak na wika ng aking ama. Habang nagkakagulo na sila ay hindi sinasadyang napatingin ng aking ina sa siwang ng kawayang malapit sa hinihigaan niya, sapagkat bigla niyang natabig ng kaunti ang banig. Anya pa, kitang-kita niya umano ang isang asong kulay itim na nagbabaga ang mga mata nitong pulang-pula at dinidilaan nito ang ilalim ng kawayan kung saan siya nakapwesto. At noong titigan niya ang parting kawayang dinidilaan ng aso, ay nakita niyang may mga dugo iyon na nanggaling sa kanya, hanggang sa bigla na lang siyang nawalan ng malay. Kaagad namang tumawag ng kumadrona si Nanay Linda at pinasuri ang aking ina. Dahil hindi naman po pwedeng itakbo siya sa ospital dahil napakalayo ng ospital sa kanilang baryo. At kung babiyahe patungong ospital ay aabutin pa sila ng mahigit 2 oras. Noong magising na ang aking ina kinabukasan, ay isang hindi katanggap-tanggap ang ibinalita sa kanya ng aking ama. Umiiyak pa itong humingi ng tawad sa kanya dahil ang sanay magiging anak nilang panganay ay tuluyan ng nawala. Kwento pa ni Nanay Linda sa aking ina, habang pinuntahan ng aking ama ang kumadrona ay may naamoy raw si Nanay Lindang hindi kaaya-ayang amoy. Sa kadahilanang amoy putok iyon na amoy ipot ng kalabaw. Kaya hinanap niya ito kung saan nanggagaling, hanggang sa napasilip umano ito sa silong. At doon nga'y nakita nito ang asawa ni Tia Nora na dinidilaan ang lupang may mga patak ng dugo. Kaagad namang sumigaw at humingi ng tulong si Nanay Linda sa mga taong nakikiramay ng gabing iyon. Kung kaya nagpulasan ang mga ito't pinuntahan si Nanay Linda. Subalit, noong silipin niya ulit ang silong ay isang asong kulay itim na ang nakita nitong tumatakbo papalayo. Mabilis namang hinabol ng mga tao ang aso, ngunit mabilis na itong nakatakbo sa kakuyan hanggang sa hindi na nila ito mahagilap. Magmula nga po nang mangyari iyon sa aking ina ay hindi na muling nagpakita sa kanila ang asawa ni Tia Nora, at maging ang si Tia Nora at ang mga anak nito ay umalis na rin ng biglaan sa kanilang baryo. Matapos mailibing si Lola Besing ay kaagad na bumalik ang aking mga magulang dito sa Negros at hindi na sila muling nakapagbakasyon sa probinsya ng aking ama. Magpas hanggang ngayon, Kuya Bari, ay nananatiling nakatatak sa isipan ng aking ina ang nangyari sa kanya, na dahil sa isang aswang na kumitil sa kanilang panganay na anak dahil lang nang minsang dumalo siyang buntis sa lamay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Liza. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan? Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang pang-5, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet.
bilang personal na panangga. Ang Kaligon Bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito kapatid ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.